Okay, eto lang na ngayon ko lang po unbecoming para sa akin yung mga ganyang uri ng pahayag, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. At para patulan ko pa ng iba pa, baka mas binigyan pa natin ng kahalagahan yung ika nga, pagreklamo, pagbitiw ng salitang maanghang na hindi angkop sa kanyang opisina. Ito lang masasabi ko sa iyo, angkop sa opisina ng Senate President, utot mo. Alam mo, ano ngayon kung patulan hindi, alam naman ng lahat na ikaw ay dakilang waiter lang ni Lisa Araneta Marcos. Umaasta ka pa, dakilang waiter ka lang. Huwag na kayong mag-aasta ng parang, oh, at para patulang ka pa. At talagang ang tataas ng tingin nila sa sarili nila eh. Opo, ang Senate presidency po, mataas talaga ang tingin namin bago ka maging Senate President. Ikaw lang ang nagpababa ng opisina mo. Ikaw lang ang tanging Senate President na ginawang waiter para sa kaalaman mo. Okay. Ito po, ano tayo, no? Kasi biglang nabago eh. Nag-conduct po sila ng war on drugs dito po sa House of Representatives. Wala na po tayong ibang topic, ito lang po. Kung maikli lang po to abutin, maikli lang. Okay. Pinasasama po nila si Pangulong Duterte dyan po sa House of Representatives. Tapos na po, matagal na ang panunungkulan ni Pangulong Duterte. 2 taon mahigit, magtatatlong taon na pong nakaupo itong ating Pangulo ngayon. Wala kayong nakita na sablay? House of Representatives at Senate. Wala kayong nakitang sablay? Ang ganda-ganda ba ng ating gobyerno ngayon? No? Maganda ba talaga ang tinatahak natin? Papunta ba tayo talaga ngayon sa pag-unlad? Yan yung gusto niyo ipalabas? Wala tayong problema ngayon, nasa kalangitan ang Pilipinas. Isa ba tayo sa pinakamaunlad ngayon? Mataas ba ang kalidad ng edukasyon? Mura ba bilihin? Mataas ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino ngayon? Busy kasi kayo eh, sa paglingon sa nakaraan. Lahat ng tao ng gobyerno ngayon busy para siraan ng mga Duterte. Wala na kayong inatupag. SWS, kagutuman, gutom ang mga Pilipino. 1/4 ng mga Pilipino gutom. Ano ang trabaho ninyo? Siraan ng mga Duterte at all cost. Tapos na yan. Kung tapos na yan, sampahan nyo ng kaso kung may nakita kayong pagkakamali. Inuulit-ulit nila, may 3 pinatay na drug lord. Hindi lang po 3. Sangkatutak. Masama po ba yun? Sampahan nyo ng kaso. Nakakarindi na yung tao, imbis na, alam nyo, si Pangulong Duterte, in any other country, sa alimang bansa, maliban sa pangalang Pilipinas, ang bansa, sa pinakita po ng presidenteng yan, sa pinakita po ng matandang Rodrigo Duterte, na napaka-ekselente bilang nung siya ay namumuno. Nakita niyo po ba ngayon? Kanina nakita ko. Dumadami na naman po ang mga rallyista. Yung rallyistang makakaliwa, mga anak bayan, Alam niyo sa totoo lang po, nung panahon po ni Tatay Digong, real talk po 'to, meron pa rin pong nagrarally, hindi naman nawawala 'yan. Pero ilan lang po sila, 5. Mas marami pa nga yung placard nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon po nagbalik na po.
nakaka-attract na naman sila. Panahon kasi ni Tatay Digong, hindi sila maka-attract ng mga kabataan, eh. Dahil ganda ng palakad ni Tatay Digong. Ngayon po, dumadami na naman ang realista. Ano po ibig sabihin niyan? Dumadami na naman yung mga tumututol. Wala na kayong ginawa. Araw-araw. Misuse of fund. Araw-araw. Pumatay kayo ng mga drug lord. Pati drug lord, pinagtatanggol. Hindi na po kayo nahihiya. Etong Kongreso, House of Representatives, hindi na po nahihiya na pinagtatanggol nila yung karapatan ng drug lord. Sinasabi nila, pumatay ng drug lord yan. Masamang tao yan. Di ba campaign promise ni Tatay Digong na patayin ng mga drug lord? Pagtupad dyan sa campaign promise. Eto, ano ba campaign promise nitong presidente natin? Sama-sama tayong babangon. Nasaan na tayo ngayon? Gutom ang mga Pilipino. Baha. Wala tayong number 1. Lahat nagkakagulo. Senate President, DOJ, lahat. Paano pa pabagsakin ng Duterte? Duterte. Nababaliw na sila lahat. Duterte. Lahat na lang ng utak nila. Hanggang sa panaginip, napapanaginipan na ni Quezon, pambansang himod ng Pilipinas. Tapos na ang panahon ni Duterte. Ano sabi ni Duterte minsan sa kanyang isa sa mga kanyang mga talk to the people? Magtrabaho ka. Magtrabaho kayo. Araw-araw merong tayo naririnig. Kukontempt kita. Nagsisinungaling ka. Kukontempt kita. Pinatay mo ba yung drug lord? Bakit mo pinatay? Kawawa naman yun, mga yun. Puta na, baliktad na ngayon. Ang drug lord pa ang inapi. Saan ka nakakita? Inapi ba mga drug lord? Kawawa naman sila, no? Kawawa naman sila. Pinatay sila ni Digong. Dapat singilin si Digong dahil pinagpapatay yun, mga yan. Anong values meron tayo ngayon? Naglabas ng sama ng loob si BP Sara. May topa ka. Meron siyang unbecoming yan. Unbecoming, keso. Puta, panahon ni Duterte, tinayo yung Sorsogon, kung ano man yung tinayo dyan sa Sorsogon. Ni hindi mo nilagay yung presidente na, lahat nilagay mo. Pati tauhan ni Digong na si Mark Villar na DPWH. Sino ba presidente ni Mark Villar? Unbecoming yun. Ano yung ginawa mo? Na naroon sa pinasalamatan mo lahat. Presidente ngayon, gobernador ngayon, gobernador noon, na ikaw yung gobernador noon. DPWH noon, DPWH ngayon, presidente ngayon, senador ngayon. Puta, nakalimutan mo yung presidenteng kaya natayuan kayo niyan. Tapos ang unbecoming yung anak. Nagsasabi lang siya, hindi binigay relo. Hinihingi ng kadete. Sino ang mga baliw? Kayo ang baliw na. Lahat kayo sa administrasyon. Wala na kayong inatupag paano babagsak ang pangalang Duterte. Lalo naming minamahal ang mamamayan ngayon. Lalo kaming nangangarap na sana Duterte na lang ang namuno. Na sana hindi na pinagbigyan. Sinisisi ni Inday Sara. Sana tumakbo ka kasi. Nang hindi nakaporma tong mga to. Waiter ka lang.
May nalalaman ka pang, anong sabi? At para patulan ko pa? Para patulan mo ang Vice President? Ikaw ang pambansang himod ng Pilipinas. Okay. Bakit po mag-iimbestiga si Bato at saka si Bongo? Kasi pinalalabas nilang masama ang war on drugs. Keso makinig ka. Alam ko na kung bakit ito ang ginawang Senate President eh. Ito ang pinakahimod sa lahat. Akalain mo, wala kang, ngayon lang ako nakakita. Pambansang waiter lang yan, pambansang himod. Himod na himod ka ba? Binuran nyo sa kasaysayan yung ginawa ni Digong dyan sa lugar nyo. Anong utak meron kayong mga taga-Sorsogon? Alam na alam ng tao na pinatayo ni Digong yan eh. Si Digong ang presidente niya nung tinayo yan eh. Tapos sasabihin mo ang sasabihin nyo na wala sa tamang pag-isip si BP Sara? Binubura nyo yung ginawa ni Digong sa probinsya nyo? Ano yan? Wala kayong presidente? Nagsusulo kayo nung panahon na yan? Utak yan. Para makahimod lang. Galit ang mga Duterte supporters. Naghanap nga kami ng rally. Pag walang sumagot ng may rally, ako naman nanawagan eh. Tindi nyo. Balikan natin. Isa po, wag na ako kasi pag sabihin, kasi Duterte ka eh. Yung mag-asawang Lucy Torres at saka Richard Gomez. Isa po yan sa pinakamatagumpay na proyekto ni Pangulong Duterte. Sabi ng mag-asawang Lucy Torres at Richard Gomez. Tumahimik yung lugar nila. From drug capital ng Region 8, sabi ni Richard Gomez. No? Biglang naging peaceful yung kanila. One of the peaceful city. Nakita niya sa mata niya, sumuko. Ano sabi ni Richard Gomez? Hindi mo po pwedeng sabihin. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga pusher, pwede po ba kayong tumigil? Naglulukuhan lang tayo, bloodless. War on drugs ngayon, bloodless. Ilan na nahuli yung war on drugs? Dahil drug lord, dahil natakot. Ngayon, mahirap maging drug lord ngayon. Bloodless eh. Kaya po, may bloodless ko. Sa tindahan. Sa tindahan po nagsasyabu. Pinauwi ng asawa. Uwi ka na ron. Uy, wag nyo naman dyan gawin yan, sabi ng mga residente. Normal na uli ngayon. Kasi nakita ko sabi ng babaeng tumitira. Uwi ka na, sabi ng asawa. Doon mo na yan. Kasi may nakita ko. Napanood nyo na ba yun? Nag-viral na yun. Yan ang gusto nyong mangyari sa Pilipinas? Wala pong mangyayari doon dahil bloodless eh. Bawal pong kantiin yung mga yan. Okay. Bakit po mag-iimbestiga sana si Bato at si Go? Para maipakita po nila yung tunay na war on drugs. Yung dinulot nito na maganda sa Pilipinas. 73% ng krimen nawala. Ano sabi ni ni Abalos? Ngayon ito. Alam mo ba, ngayon ito sabi ni Abalos, kausap niya si Boss Toyo. Kahit ulit-ulitin ko to. Magkangiwi-ngiwi na ako rito. Ngayon ito Boss Toyo ngayon to sabi ni Abalos. Ngayon ito 7 out of
10 na krimen ay dahil sa droga. Ngayon na, 7 out of 10. Ngayon to 7 out of 10. Ngayon to ngayon to 7 out of 10 na krimen ngayon. Ngayon ito dahil sa droga. Bumalik na po, sabi ni Boss Toyo, bumalik na po ang droga. Hindi, noon pa yan, noon pa yan. Noon pa yan, noon pa yan. %73% ang binaba ng droga at droga ng krimen. Kahit na ano pong pag-aaral dito po sa Pilipinas, magkaugnay po yung krimen at droga. Dahil po sa war on drugs, yan yung gustong ipakita ni Senator Bato at Senator Bongo kung bakit sila magkoconduct ng war on drugs hearing. Hinostage nitong pambansang himod, pambansang waiter. Ngayon ito ngayon, 7 sa bawat 10 krimen. Ngayon 7 sa bawat 10 krimen. Ngayon ito, ngayon. Ay dulot ng droga. Ngayon, bumalik na po ang droga. Ay noon pa yan, noon pa yan. Noon pa yan. Ng Pilipinas. Para daw maiwasan, hindi raw niya ibibigay kay Bato at saka kay Bongo. Para maiwasan yung pagiging bias. Bias? Nanonood ka ba ng congressional hearing, yung Quadcom? Ha? Keso, nanonood ka ba? Ngayon ito Ngayon ito Ano sinasabi niyong bias? Hindi ba bias yung Quadcom laban sa mga Duterte? Kaya nga napilitan na si Bato at si Bongo manawagan na gusto nilang mag-conduct ng investigasyon nila para maipakita naman yung other side. Bakit hinangaan si Tatay Digong? Siguro imbitahin nila yung mga barangay para ilarawan doon na tumahimik po ang aming lugar. Buhat nung war on drugs si Tatay Digong. Hinostage mo. Ayaw mong ibigay sa kanila. Sila binabanatan dun Wala ka nga reaksyon nung binabanatan yung mga senador mo Napaka-supportive mo nga di ba? Ang galing mo nga bilang presidente ng Senado Very supportive ka. Ang husay mo bilang Senate President. Alam mo, in any other presidency ng Senado, kung gagawin po yan sa panahon ni Nene Pimentel o ni Juan Ponce Enrile o ni Asyong Salonga, hindi, ano mo pangalan ni Salonga? Ni Joby Salonga. Sino pa ba mga lulupit na Senate President? Alam nyo, kung yan po ay ginawa ng mga congressman, pagsasabihan po yan ng mga Senate President before. Ikaw very supportive ka. Hindi sa mga senador. Supportive ka dun sa mga congressman. Supportive ka dun kay Martin. Kaya yan, akala nyo, aasa kayo, natataasan nila yung budget ni BP Sara. Hindi totoo yan. Cositic. Hindi po naging Senate President si Cositic.
ibinigay mo kay Pimentel. Eh si Pimentel, anti-Duterte yan eh. Anti-Duterte na nga ang nagko-conduct ng Quadcom dun sa Kongreso. Anti-Duterte pa rin dito sa Senado. Antindi nyo naman. Wag na kayong wag na kayong mag-conduct na hindi naman nagmamadali si Bato. Ang gusto kasi ni Chis ngayon na. Kasi ang pwede lang daw mag-conduct ngayon yung Blue Ribbon. Kung hindi po pwede si Bato, bakit mo ipapasa sa Blue Ribbon? Eh si Bato yung may kinalaman sa drugs. Kahit po si Martin hindi niya pinasa sa Blue Ribbon. Committee po yan. Tamang committee po yung nag-iimbestiga. Grabe naman. Ang dakila mo naman. Di kung hindi ubra si Bato ngayon dahil nakareses kayo, huwag nyo nang imbestigahan. Muna. Hintayin nyo na pwede nang mag-imbestiga yung mga senador. Matindi kayo. Si Bato at Bongo na nga ang dinidiin ng mga congressman. Tapos susundan lang nila. Si Garma pa rin ang kanilang main witness. Eh, inaakusahan nga ni Garma to si Bato tsaka to si Bongo. Bakit yun pa rin ang susundan nyo? Yung investigasyon ng mga... nagpahayag na si Pimentel eh. Ang una nilang testigo si Garma tsaka yan yung isa pa, si Leonardo. Eh sila nga yung nag-aakusa rito eh. Kala Tatay Digong eh. Wala rin pagkakaiba. Hindi rin pala maipagtatanggol nila Bato ang sarili nila. Ang gusto namin, makita naman yung other side. Ayaw daw nila, baka maging bias si Bato. Hindi ba bias yun? Na anti-Duterte? Binigay mo sa anti-Duterte? Kay Kokok Pimentel? Sisingilin din kayo ng taong bayan. Kaya kayo, yung mga nananawagan pa na wag nang iboto yung mga senador ni Tatay Digong, mag-isip-isip kayo. Kasi laban tayo ng laban. Pagdating ng botohan, isang araw na kapangyarihan natin. Sabi ng vlogger ko, wag daw to si Bato. Kasi hindi nila trip nung nag-imbestiga. Wag daw si Bongo. Kasi hindi ko maintindihan. Basta sinabi ng vlogger ko yan. Wag daw to si Philip Salvador kasi artista. Wag daw ito, wag daw. Puta, lahat wag. ICC, pasok! Sige, pasok pala. Dito kita tatanggalin. Para wala ka ng para hindi ka na makabalik. Dito na kita tatanggalin. Yan. ICC pasok ha. Bakit Chis Escudero? Kung hindi rin lang kay Bato, wag na muna kayo. Wag muna kayong Ayan, may sumagot na yata. Teka, para... Wala raw rally dahil di... Ang pangit kausap nito mga to. Hindi raw matutuloy si Tatay Digong bukas. Tinatanong ko lang kung saan ang rally. Sabik pa naman ka. Nakakabwisit din magtanong eh. Buti pa naghintay na lang ako eh. Hindi po tuloy ang rally dahil hindi dadalo si Tatay. Mga walang very disturbing for a person of her rank. The remarks are unbecoming. Panay unbecoming. Ito rin si Remulla. No? Ito po, pagtatanggol ni Bato. Nasa tao na yan kung paano titignan yung sinabi ng pangalawang Pangulo. Basta at least the Vice President was honest.
enough to say something na nasa kalooban niya. Hindi siya plastic na tao. Kilala natin na prangka yan, hindi yan papogi-pogi na tao. 'Di ba? Ganda ng sinabi ni Bato. Oh, prangka, hindi plastic, yun na nararamdaman niya. Napaliwanag na natin yan eh. Ngayon, isang grupo lang naman yung sumasama na yung loob eh. Yung mga tagahimod. Masasama ang loob ng mga tagahimod. Mag-ano lang daw tayo. Maghintay na announcement kung may rally bukas. So, hindi muna ako alis dito sa kontra. Puro unbecoming. Yung ginagawa po ba ng mga kongreso, kahanga-hanga ba yan? Gutom ang mga Pilipino, mataas ang presyo ng bilihin, no? Hindi natin malutas-lutas yung mga pagbaha. Kahit na napakaraming pondo. Yung budget ng PhilHealth, hindi makapagbayad sa mga ospital. Pero kinuha pa rin. Bayaran nyo muna yung ospital para hindi madala yung ospital. Tanggapin yung mga may PhilHealth. Ang daming problema ng Pilipinas eh. Walang pumapasok na investors. Inuuna nyo pa yung mga Duterte, imbestigahan. Ako sa dito. Tinatahi-tahi pa. 4 na gusto nila lahat eh. Gusto nila palabasin, drug lord si Tatay Digong eh. Anak ng tinapay oh. Yung mga pinaka-imposible. Unbecoming daw. Hindi raw nararapat yung remarks ni, alam niyo po, noon si Tatay Digong nung presidente siya, ganito po magsalita si Tatay Digong. Pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo. Tanong, meron po ba nagsalita ng unbecoming kay Tatay Digong nung nasa power siya? Si Inday Sara ba meron siyang sinabi na dead meat? Na papatayin niya yung mga tao? Wala naman eh. Sinabi niya, dinadrag niyo ako sa impyerno, ako ang presidente doon. Sabi ni Tatay Digong noon, bababain ko kayo sa impyerno. Para manghang-mangha sila. Yung mga salitang impyerno, sinasabi na ni Tatay Digong yan eh. Pero nung nasa kapangyarihan si Tatay Digong, isa kayo sa pumapalakpak, di ba? Pag sinasabi niya, bababain ko kayo sa impyerno, palakpakan to mga congressman na to. Lahat yan. Lahat po yan. Coco Pimentel po, tsaka partido niya yan eh. Etong sila Remulla. Kasi hindi na po makatarungan yung ginagawa nyo sa Pilipinas eh. Wala kaya ng mga Duterte yan eh. Sagutin yung mga ano nyo. Yung problema namin, yung wala na kayong ginagampanan na trabaho sa Pilipinas. Ano ba kayo? Eto pa, nakisama pa to. Biruin mo, eto mag-handle ng war on drugs. Si Coco Pimentel. Tingnan yung sinabi niya ngayon. No? Sabi niya, Vice President Sara Duterte should seek professional help following her recent remarks about President Ferdinand Marcos. Professional help? Bakit hindi nyo sinabi yan kay Tatay Digong nun? Mas malala pa nga sinasabi ni Tatay Digong. Wala po kami nakitang mali eh. Kayo lang nakakakitang mali sa sinabi ni BP Sara. Mali po ba na walang number 1? Mali po ba na si Martin ay pambansang kahihiyan ng Pilipinas? In a global stage? Mali po ba na walang plano ang presidente natin?
Mali po ba na wala siyang programa? Wala namang programa talaga eh. Panay ayuda, ayuda, pa-concert, ayuda, ayuda. Manood ng concert, ayuda, ayuda. Dehin Bokiki, katulad ngayon. Ang daming akusasyon ni BP Sara. Kikibubay ang mga yan? Sasabihin lang ng mga yan, oh, may tama si BP Sara. May tama sa utak. Professional health, professional, lahat professional health eh. Kala mo, naging doktor lahat eh. Mali po ba yung sinasabi ni BP Sara? Binigay ba ni BBM ang relo niya? Nariyan na nga yung video, pinapakita na sa lahat. Tama yung mga sinasabi ni BP Sara. Nakesyo kay si Duterte lang daw nagpauso nun, yung pamimigay ng relo. Bakit daw niya? Bakit daw niya susundin? Ganun na kaagad eh. Oh. Bakit daw susundin ni BBM yung mga ginawa ni Duterte? Nung nangangampanya ka po, sinasabi mo lang eh. Para makuha yung Duterte votes eh. Talagang ang balak pala ng Senado, idiin pa rin si Bato at si Go. Kasi si Garma pa rin at si Duterte. Kasi si Garma pa rin yung kanilang imbitahin. Eh. Ang tingin ko dapat ang imbitahin yung mga magtatanggol sa war on drugs naman. Eh. Puta, ganun lang. Tagasunod lang talaga kayo. No? Sumusunod lang kayo lahat kay Martin. Yan ang katotohanan. Si Martin ang amo kung anong sabi, pustahan tayo. Hindi nila kayang taasan yung budget ni BP Sara sa Office of the Vice President. Eh, magagalit amo nila. Si Martin eh. Ang dami niyong alam. Panay patingin. Kayong mga may hindi normal na ginagawa. Ilang taong ka na ba, Keso? Ilang taon na ba si Art Evangelista? Tapos ang magpatingin si Sara Duterte. Doon na lang eh. Yung bribery, sagutin nyo. Kayong mga congressman. Wala kayong sagot sa bribery? Pinagbintangan yung amo nyo? Sabi kayo na sabi na bakit hindi sagutin ni BP Sara? Sinagot ni BP Sara. Ano sabi ni BP Sara? Wala kayong kaso sa kanya. Hindi nyo siya kayang tanggalin kasi wala kayong maisasampang kasong impeachment. So ano lang lahat yan? Wala lang. Kahit nga yung sinasabi nila, ano lang daw ba yan? Di ba? Ngayon, magkakakaso na sila ayon kay Remulla. May kaso daw yan, yung desecration of the dead. Di yun ang ikaso nyo. Nakakahiya, di ba? Tagal-tagal yung pinag-uusapan, 125. Hindi na nga umubre 125. Gusto nyo naman, 16 million ginastos in 11 days. Okay. Yung 125 nga, hindi na natinag tao. Sinagot po ni BP Sara. Ano sagot ni BP Sara? Normal lang yan. Sa gobyerno, maliit pa nga yan. May bilyon pa nga eh. Nagastos eh. Oh, di sinagot. Ang gusto nyo kasi pumunta dyan sa inyo, dyan sagutin. Nek-nek nyo. Bakit pupunta dyan? Nag-ako sa kayo?
sa Vice President tapos imbitahin niyo diyan. Sinagot naman sa press conference, Kasi gusto nila do'n para pagtutulungan nila, hindi kasi nila kaya one on one.